The preacher for the seventh word is Reverend Father Ardo Yap, SVD, the Philippine Central Province Biblical and Social Communications Secretariat Coordinator. Our lay shader is servant of the Lord, member of the Council of Elders of Oasis of Love Catholic Renewal Community, and the president of the Oasis of Love Foundation. He is also the president of the Actors Guild o the Kapisanan ng mga artistang Pilipino sa pelikula at telebisyon. Married to Candy Cortez for 35 years now, and they have 4 children. He is Mr. Wes Cortez. The family prayer will be led by Dr. Nestor and Dr. Nora Garcia and family. We will be joined by Jamie and Juwali Yapchulay for a special presentation after the family prayer. Go back! Go back! Go back! Si Sister Candy saying, pack up. Now, go back. She said, Father, into your hands I commend my spirit. In other translation, Father, into your hands I lay down my spirit. It's going back to the Father. Into your hands, Father, I commend my spirit. It's going back. Friends, the word spirit in the Bible is translated as ruach. R-R-U-A-H. Pronounce it, please. I don't hear you. Again, please. Emote. Ruach. Again. Iba na amoy ng hangin. Mas malakas. Ruach. Sabi mo sa katabi mo. Bruha narinig ko. The word ruach ay ang katagang spirit in English. Ruach. Sa Tagalog, hininga. Sa Bisaya, ginhawa. Ibig sabihin, Father, into your hands, I commend my spirit. Binabalik ni Jesus ang kanyang hininga sa kanyang Ama. Kaya pala, iba'y hiningahan sa hinipan. Ang hinipan ay gaya sa pisngi. Ang hiningahan, bad breath. Ang hinipan ay gaya sa pisngi. Pag natansikan ka ng laway ko, holy water yun. Mag-sign of the cross ka na. Pag sinabi, hiningahan symbolizes life. Kaya nga, Espiritu, Ama sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking Espiritu, yung aking hininga. Kaya pala, pag may nalulunod, halimbawa, nalulunod sa magandang babae, pangalan ay Balbakwa. Help! Help! Ito yung sa makisig na lalaki, ang pangalan ay Himulmol. Sasagitin si Balbakwa, dadala sa dalampasigan. Tanong! Anong binibigyan na first aid sa isang nalunod? Mouth to mouth resuscitation. Friends, nakakita ka ba na nag-apply ng mouth to mouth na hinihipan? Never! As in, never! Ang ginagawa, tatapan ng ilong at kaya hihingahan. Bakit? It symbolizes life. Now, saan galing hininga? Saan galing ang hininga? Example. Jong! Oh, Father, busy ako. Ano ka nga? Dali mo. Bakit po? 8 minutes lang ako. 8 minutes lang. Dali mo. Busy po ako. Halika na nga. Halika. Mana. Lapit ka muna. Wala mo na yung kaserola.
Nandiyan na rin lang. Hiram mo nga ako kay Aling Tokneneng ng kasirola. Aling Tokneneng, pwedeng makairam ng kasirola. Oh. May pahiram. Tapos bibigay mo sa akin. Father, ito na po. Salamat, Jong. Thank you rin po. Bait mo naman. Sana kunin ka na ni Lord. Piniram ako ng kasirola ni Aling Tokneneng. Siya may-ari nitong kasirola. Gagamitin kong kasirola 2 to 3 days. Tanong, in what condition ibabalik ang kasirola? Dapat ano po? Malinis. Pwede ba akong lumapit? Cameraman? Pwede lang, sabi niya. Dapat ano, babalik yung kaldero after using this for 2 to 3 days. Dapat ano, malinis po. Magaling. Ano ba? Dapat may laman. Dapat may laman. Ibig sabi na may laman, mukhang epal. Ano ba? Malinis, may laman at maayos. Kaya nga, itong kasirola, ang may-ari ay si Aling Tokneneng. Pinahiram sa akin. That's why you call that Lent. You call that Lent. Iba yung Kwaresma sa Lent. Pinahiram. Therefore, yung buhay ko, yung buhay mo, pinahiram. Lent. Ibabalik mo sa may-ari, dapat malinis, maayos, may laman. You call that Lent. At bukod pa sa buhay ko na hiniram ko sa Diyos, yung buhay mo na hiniram sa Diyos, God the Father also lent His Son, Jesus. He lent. Pinahiram sa atin for our salvation. He lent. Kaya ang Christmas doesn't only mean 40 days, but Lent, pinahiram. Example. Sabi ng kaibigang Obigayni, was ang bata raw pinanganak, and the first time exposed sa air, ang bata pinanganak, whether cesarean or normal delivery. Ang bata nag-expand yung kanyang lungs at automatic humihinga. Again, the moment ang bata sinilang sa mundo, the first time exposed sa hangin, ang bata automatic humihinga. Kaya pala, ang kumadrona, ang midwife, ang doctor, ang nurse, itataas yung dalawang paa ng bata at tinatampik sa puwet. Pag tinampik sa puwet, okay ka lang, mami? Tapos ito, magpa-check up ka ng BP. At yung hininga na yun will be with us for many, many years. Until one day, after many years, ang tawag, binawian ng buhay. Binawian ng buhay. Bakit? Yung buhay mo, buhay ko, ay binabawi ng Diyos. And then Jesus said, Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands I lay down my spirit. It means, si Jesus, ang kanyang hininga, ibinalik sa kanyang Ama. Therefore, ang ating hininga ay pahiram lang. Kapag na-stress ka, ang sinasabi, bugtong hininga. Pag naman, na-stress ka, isang hinga malalim. Bugtong hininga. And then again, when Jesus, after saying, pack up, sabi ni Candy, meaning, it is finished, this is the best time now for Jesus to go back to the Father. Going back to the Father. At ano meron kay Jesus? Trusting His Father. Lord, Father, ito po lahat ng aking nakagisnan. Ito po lahat ng pinahiram mo para sa kaligtasan ng tao. Now, sa isang crying out, I trust you, Father. Into your hands, I command my spirit. Sapat ang buhay ko ay galing sa Ama sa langit. I commend my spirit.
Magandang buhay sa inyong lahat. Ako po si Res Cortez, kontrabida sa pelikula at telebisyon, pero ngayon, isa na akong bida o isang mabait ang role ko sa Dream Dad. And I praise and thank the Lord na bibigyan din pala ako ng role na mabait. Sa kasamaang palad, last week ko, namatay na ho yung role ni Tatay Enrique. Pero si Res Cortez ay buhay na buhay at naandito magpapatotoo ng mga ginawa sa aking buhay ng ating Panginoon. So, muli, gusto kong pasalamatan ng SBD community, lalong-lalo na si Reverend Father Bel San Luis, at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon, papurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng sharing sa hapong ito. At natapat pa na naandun ako sa share ako sa 7th or the last word of Jesus. Alam niyo po, kanina sabi ni Candy, sabi ni Father, may sinisigaw sila, cut, at pack up. At sabi ni Father, tuloy, dahil nga yung natapat sa aming Word of God ay surrendering yourself to the Lord or trusting the Lord as our Savior. Katulad din ho nangyari sa akin, ang realization ko, kasi 29 years na ho ako, 26 years sa renewal, at nagbalik loob ako sa ating Panginoon sa pamamagitan ng aming community, ang Oasis of Love, sa isang retreat sa Tagaytay. Doon ko na-realize na the basic purpose of man is we're here to glorify God. At doon ko rin na-realize na mahal pala ako ni Lord. Kahit ako makasalanan, mahal ako ng ating Panginoon. Kahit sino pa man tayo, mahal tayo ni Lord. Sabihin natin sa katabi natin, brother, sister, mahal ka ni Lord. Sige, pakisabi mo lang. Oh, baka may nagsabi dyan, sana kunin ka na ni Lord. Yun nga, yung role ko sa Dream Dad, kasi usapan sa kanto na ang bait-bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Pero hindi ho ako naniniwala doon dahil hindi pa rin masama na maging mabuti. Dahil nga sa role ko, palaging masama, palaging salbahe, kahit nga ako sa passion play. For the past mga 15 years, pag merong pag Holy Week, pag may passion play, ang role ko ay palaging Judas. Sabi ko nga, gawin niyo naman akong Jesus Christ to. Sabi sa hindi pwede. Dahil mukha ka talagang Judas. Pero with all those realizations, I surrender myself to the Lord. Because my old life is a crazy life. I indulge myself into a lot of crazy things. Unang-una, I indulge myself in womanizing. Ang feeling ko, dahil macho tayo, so dapat maraming chicks. Maraming mga extracurricular activities. May number 2, may number 3, number 4, number 5. Pero nung nalaman ko na ayaw na pala ni Lord na may babae pa ako para sa aking asawa, so I decided to say goodbye to all the girls I've loved before. I indulge myself into a lot of vices. Mahilig din ako uminom ng araw, at alam niyo naman ho, pag nalalasing isang tao at nangingibabaw ang espiritu ng alcohol, maraming mga bagay-bagay na ginagawa na alam ko hindi ko gagawin kung hindi ako lasing. So, nagpaalam na rin ako sa pag-inom ng alcohol ng sobra. Once in a while, uminom din ako, pero sabi nga nila, drink in moderation. I also indulge myself into drugs. Noong araw, dahil available at
number one problem pa rin, lalong-lalo na sa kabataan, yung tungkol sa pinagbabawal na gamot. Na ang feeling ko na araw, pag nakatake ako ng drugs, ang feeling ko, poging-pogi ako. Pero pala, feeling ko lang yun. Pero marami akong mga bagay-bagay na nagagawa na alam ko hindi ko gagawin kung hindi ako nakatake ng drugs. Masisira ang buhay ko, masisira ang relasyon ko sa aking asawa, sa aking pamilya, sa society in general. So realizing na yung high, kaya pala ako nagda-drugs ng araw dahil sa high, ang sarap po ng feeling na yun. Sino sa inyo ang naka-feel ng high sa drugs? You don't have to raise your hands. Pero nalaman ko din sa renewal, through my community, the Oasis of Love Catholic Renewal Community, nalaman ko na kay Lord pala ay meron ding high. Yung high sa ating Panginoon, walang masamang side effects. So, every time I share, kasi privilege ko yung nandito ako para magpapurihan ng ating Panginoon, para magbigay ng life testimony. Pero ako sinasabi na, before, I used to be a drug user, but now, I'm going to be a pusher. Magiging tulak na ho ako. Pero ang tutulak ko ngayon ay hindi drugs, kundi mga salita ng Diyos. Amen? So, brothers and sisters, lalo na sa mga kabataan, let's get high with God, not with drugs. So, in anything we do, let's do it to glorify God. In everything we do, let's do it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So, in anything, in everything we do, let's do it with love. So, brothers and sisters, I love you all with the love of the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes,